Sino ka ba? Umalis ka rito, hindi kita kilala. Guard, ilabas ang babaeng ito bago ko pa siya ipakulong sa panggugulo sa akin. Ang mga salitang yon ay tila mga talim na humiwa sa mahalumigmig na hangin sa loob ng silid ng ospital. Si Rael, ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga, ay nakatingin sa kanya ngayon ng may halong puot at pandidiri. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na pader na tila hindi na kailanman matitibag. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Amihan ang isang puting sobre. Sa loob niyon ay ang resulta ng kanyang pagsusuri, isang katibayan na sa gitna ng trahedyang naganap sa kalsada ng Baguio, isang himala ang nabuo sa kanyang sinapupunan. Balak sana niyang ibulong ito sa asawa. Umasang ang balita ng kanilang unang anak ang magsisilbing tulay upang magising ang diwa nito mula sa mahabang pagkakahimbing. Ngunit ang kislap ng galak sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng panginginig ng kanyang buong katawan. Bumagsak ang sobre sa malamig at makintab na sahig ng ospital, ngunit hindi iyon narinig ni Amihan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso, na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang mga paa at ang bawat daliri niya ay unti-unting nawawalan ng pakiramdam, na tila ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagmula sa yelo ng madaling araw sa Benguet. Rael, ako ito, si Amihan, ang asawa mo. Pilit niyang pagpihit sa kanyang tinig, bagaman ang bawat salita ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Isang matalim na tawa ang pumutol sa kanyang pagsusumamo. Mula sa likuran ng kama ni Rael, lumabas si Solen, suot ang isang mamahaling seda na pulang damit, tila isang reyna na muling nagbabalik sa kanyang trono. Marahan itong hinawakan ng kamay ni Rael, at ang mas masakit, hindi ito binawi ng kanyang asawa. Sa halip, lalong humigpit ang kapit ni Rael dito, na tila ba si Solen ang kanyang tanging kanlungan sa gitna ng kalituhan. Honey, huwag mo nang pansinin ang babaeng iyan. Sabi ko naman sa'yo, isa lang siyang opportunist na nanggugulo sa pamilya niyo mula pa noon. Wika ni Solen sa malambing ngunit nakakalason na tono. Tumingin ito kay Amihan nang may mapang-uyam na ngiti. Amihan, hindi mo ba narinig? You are a stranger to him now. At ayon sa doktor, ang alaala niya tungkol sa akin ang tanging nananatiling malinaw. Kaya please, spare him the drama and just leave. Hindi makapaniwala si Amihan sa naririnig. Tumingin siya kay Rael. Naghahanap ng kahit maliit na kislap ng pagmamahal na pinagsaluhan nila sa loob ng 5 taon. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagkunot ng noo ng lalaki, isang ekspresyong nagpapahiwatig ng matinding iritasyon. I said get out. Hindi ko alam kung anong klaseng panloloko ang ginawa mo para mapaniwala ang ibang tao na asawa kita. Pero hinding-hindi ko makakalimutan si Solen. Siya ang mahal ko at ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naaksidente, hindi ba? You tried to kill me for my money. Sigaw ni Rael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng puting silid. Sa bawat salitang binibitawan ni Rael, tila may isang bahagi ng pagkatao ni Amihan ang nadudurog at nagiging alikabok. Ang mundong binuo nila ng may pag-iingat, ang mga pangarap na itinanim nila sa kanilang munting hardin ng mga bulaklak ay tila isang bula na biglang pumutok. Ang masakit na katotohanan ay pumasok sa kanyang kamalayan. Ang lalaking handang mamatay para sa kanya noon ay ang lalaki ring pumapatay sa kanyang kaluluwa ngayon. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan, si Doña Esmeralda. Imbes na yakap ng pakikiramay ang ibigay nito, isang malamig at mapanghusgang tingin ang iginawad nito sa kanya. Amihan, narinig mo ang anak ko. Tapos na ang pananatili mo sa pamamahay na ito. Huwag mo nang hintayin
na ipakaladkad kita sa mga pulis. Mula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng karapatan sa pangalan ng aming pamilya. Hindi na nagawang lumaban ni Amihan. Ang kanyang dila ay tila na paralisa at ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa tindi ng sakit. Marahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang malambing na pagtawag ni Rael sa pangalan ni Solen. Isang himig na dati ay nakalaan lamang sa kanya. Lumabas siya ng ospital at sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ng bagyo ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Isang munting buhay ang narito, isang lihim na sana ay magdadala ng liwanag, ngunit ngayon ay tila magiging pabigat sa isang pusong wala nang natira, kundi ang piraso ng mga alaala. Paano mo ipapaliwanag ang pag-ibig sa isang pusong nakalimot na sa iyong pangalan? Paano mo itutuloy ang laban kung ang mismong taong pinaglalaanan mo ng iyong buhay ang siyang nagtutulak sa iyo sa bangin ng kawalan? Nanatili si Amihan sa gitna ng ulan, mag-isa, talunan, at wasak. Ngunit sa ilalim ng bawat patak ng tubig, isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang kwento o ang simula ng isang mahaba at madugong paglalakbay patungo sa pagbawi ng kanyang nawalang dangal? Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ng Baguio ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Sa bawat hakbang ni Amihan palayo sa ospital, ang bigat ng kanyang mga paa ay hindi lamang dahil sa basang sapatos, kundi dahil sa bigat ng katotohanang wala na siyang babalikang tahanan. Nang makarating siya sa gate ng mansyon ng mga De La Vega, ang mansyong naging saksi sa 5 taon ng kanilang pagsasama ni Rael, hinarang siya ng gwardiyang dati ay yumuyuko sa kanya ng may paggalang. Ngayon, ang tingin nito ay puno ng pag-aalinlangan at awa. Ma'am Amihan, pasensya na po. Mahigpit po ang utos ni Doña Esmeralda. Bawal na po kayong pumasok. Ang lahat po ng gamitan ninyo ay inilabas na at dinala sa inyong flower shop. Ang boses ng gwardiya ay malumanay, ngunit puno ng pinalidad. Hindi na nagreklamo si Amihan. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang munting kaharian, ang kanyang flower shop at workshop na itinayo niya mula sa sariling pawis at pagod. Inisip niya na kahit wala si Rael, kahit itaboy siya ng pamilya nito, mayroon pa rin siyang masisilungan. Mayroon pa rin siyang paraan para buhayin ang anak na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit habang papalapit siya sa dulo ng kalsada, isang kakaibang amoy ang humalo sa sariwang hangin ng Baguio. Hindi ito ang bango ng mga rosas o ang tamis ng olander. Ito ay ang masangsang na amoy ng nasusunog na kahoy at chemical. Ang kanyang paningin ay nanabo nang makita ang makapal na usok na bumabalot sa langit. Ang kanyang flower shop, ang lugar kung saan niya binuo ang bawat disenyo ng bulaklak para sa mga kasal at espesyal na okasyon, ay nilalamon na ng naglalagablab na apoy. Ang pulang liwanag ng apoy ay tila nanunuya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Wala siyang narinig, kundi ang malakas na paglagutok ng mga kahoy na natutupok. Ang bawat dingding na kanyang pininturahan, ang bawat estante na puno ng mga pinatuyong bulaklak na kanyang pinakaingatan, ay nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ang ulan ay hindi sapat para patayin ang galit ng apoy. Tila ba nakikisama pa ang langit upang tuluyan siyang hubaran ng lahat ng pag-aari? Hindi. Huwag. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa nagbabagang istruktura, ngunit isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Huwag, Amihan. Mapanganib na. Ang boses ni Lolo Ben, ang matandang hardinero,
na matagal nang naninilbihan sa kanila ay puno ng pag-aalala. Lolo Ben, ang shop ko, ang lahat ng meron ako. Humahagulgol na, sabi ni amihan habang nakatingin sa kanyang kabuhayang naglalaho. Sa loob ng shop na yon, naroon ang kanyang mga huling alaala ni Rael bago ang aksidente. Ang mga liham, ang mga litrato, at ang pag-asang mayroon pa silang babalikan. Wala nang natira, anak. Sinadya ang sunog na ito. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na mabilis na humarurot palayo bago magsimula ang apoy. Pabulong na sabi ni Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa paligid. Tila natatakot na may nakikinig. Ang tuhod ni amihan ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng putik at abo. Sa gitna ng trahedya, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang puson. Ang kanyang katawan ay bumigay na sa tindi ng pagod, gutom at emosyonal na paghihirap. Tumingala siya sa langit. Hinahayaan ng ulan na humugas sa abo sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, tila nakita niya ang imahe ni Solene na nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan, may hawak na payong at nakangiti ng matagumpay bago tuluyang naglaho sa dilim. Rael, bakit mo hinayaang mangyari ito sa atin? Ang tanong na alam niyang walang kasagutan. Dahan-dahang binuhat ni Lolo Ben ang nanghihinang katawan ni amihan. Halika na, anak. Doon muna tayo sa kubo ko sa dulo ng burol. Hindi ka pwedeng manatili rito. Kailangan mong magpakatatag para sa batang dinadala mo. Siya na lang ang tanging kayamanan mo ngayon. Sa loob ng maliit at payak na kubo ni Lolo Ben, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, nakahiga si amihan habang nakabalot sa isang lumang kumot. Ang katahimikan ng gabi ay paminsan-minsang pinuputol ng tunog ng hangin na humahampas sa mga puno ng pino. Habang tinitignan ni Lolo Ben ang natutulog na dalaga, lumapit siya sa isang lumang kahoy na baul sa sulok ng silid. Mula sa ilalim ng mga lumang damit, inilabas niya ang isang maliit na itim na aparato. Isang camera recorder na may gasgas ngunit mukhang buo pa. Amihan, hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan nila. Darating ang araw, malalaman ni Rael kung sino ang tunay na demonyo sa buhay niya. Bulong ng matanda sa dilim. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging alam ni amihan ay ang dilim na bumabalot sa kanyang puso. Nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang tahanan, at ngayon, nawala pati ang kanyang kabuhayan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang isang munting tibok ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan at ang isang lihim na nakatago sa loob ng isang itim na kahon na hawak ng isang matandang hardinero. Huwag mong isiping kinalimutan ka na ng langit, anak. Kung minsan, ang katotohanan ay nagtatago lamang sa ilalim ng mga abo, naghihintay ng tamang oras upang muling magliyab. Ang boses ni Lolo Ben ay marahan, tila isang haplos sa sugat ng kaluluwa ni amihan. Nagising ang dalaga sa loob ng maliit na kubo, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang gaserang tila sumasayaw ang apoy sa bawat ihip ng hangin. Amoy luya at usok ang paligid, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango sa mansyong dati niyang tinitirhan. Inabutan siya ng matanda ng isang tasa ng mainit na tsaa. Habang hinahawakan ni amihan ang baso, napansin niya ang kanyang mga kuko. Maitim pa rin dahil sa abo ng kanyang nasunog na shop. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit anong hugas niya, tila ba ang amoy ng pagkakataon at pangarap na natupok ay nakakapit na sa kanyang balat. Lolo Ben, bakit niyo po ako tinutulungan? Pinalayas na ako ng mga De La Vega. Wala na akong pera. Wala na akong kapangyarihan. Kahit si Rael, tinuring na akong kaaway. Bulong ni amihan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa usok na lumalabas sa tasa. Umupo ang matanda sa harap niya, ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot na tila mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis. Dahil nakita ko ang lahat, amihan. Noong gabing iyon,
Bago kayo umalis para sa inyong anibersaryo, hindi ako nakatulog dahil sa rayuma. Nakita ko ang isang anino sa garahe. Tumigil ang tibok ng puso ni Amihan. Anino? Tumango si Lolo Ben. Nakita ko si Solen. May hawak siyang kung anong kasangkapan. Mabilis siyang kumilos sa ilalim ng inyong sasakyan. Akala ko noong una ay may inaayos lang siya. Ngunit nang mangyari ang aksidente, doon ko nalaman na may masama siyang balak. Nabitawan ni Amihan ang kanyang tasa. Lumikha ito ng tunog ng pagkabagbag sa sahig na kawayan, ngunit hindi iyon alintana ng dalaga. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa tindi ng katotohanang dahan-dahang bumubukas sa kanyang isipan. Ang aksidente ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang pagtatangka sa kanilang buhay. Bakit hindi po kayo nagsalita, Lolo? Tanong ni Amihan nang may halong pait. Sino ang maniniwala sa isang matandang hardinero laban sa isang mayamang babae? Lalo na't kontrolado ni Solen ang bawat kilos ni Rael sa ospital. Pinagbantaan din nila ako, anak. Pero bago nila tuluyang malinis ang lahat, may nakuha ako sa sasakyan nyo bago pa dumating ang mga pulis. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang lumang baul. Narinig ang mahinang tunog ng pag-ikot ng susi sa kalawanging kandado. Inilabas niya ang isang maliit na itim na bagay, isang camera recorder mula sa dashcam ng sasakyan ni Rael. Ito ang piraso ng katotohanang akala ng lahat ay natupok na sa aksidente. Ito ang saksi sa lahat, Amihan. Ang bawat salitang binitawan ni Solen bago ang banggaan, ang bawat hiyaw ng takot ni Rael, narito lahat. Sabi ni Lolo Ben, habang inilalagay ang malamig na aparato sa palad ni Amihan. Nang mahawakan ni Amihan ang kamera, tila ba dumaloy ang isang kuryente ng galit at lakas sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga luhang kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay napalitan ng isang apoy na mas mainit pa sa sunog na tumupok sa kanyang flower shop. Hindi na siya ang Amihan na sunod-sunuran. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lamang sa isang tabi habang inaagaw ang lahat sa kanya. Salamat, Lolo Ben, matigas na sabi ni Amihan. Hindi ko muna gagamitin ito ngayon. Masyado pa silang makapangyarihan. Pero ipinapangako ko, darating ang araw na ang bawat patak ng luha ko, ang bawat sugat sa puso ni Rael, at ang bawat abo ng aking pangarap ay babayaran ni Solen. Hinaplos ni Amihan ang kanyang tiyan. Ang munting tibok na nararamdaman niya sa loob ay tila naging isang paalala. Hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili. Lumalaban siya para sa katarungan ng kanyang anak. Ngunit habang tinititigan niya ang itim na kahon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang isang video para bawiin ang isang pusong tuluyan ng nakalimot? At paano niya sisimulan ang muling pagbangon kung ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Sa labas ng kubo, ang hangin ay humahampas sa mga puno ng pino, tila ba bumubulong ng isang babala. Ang gabi ay mahaba at ang landas patungo sa paghihiganti ay puno ng tinik na hihigit pa sa sakit na kanyang nararanasan ngayon. 2 taon, 730 araw ng pagtitiis, pagpupuyat at paglunok ng sariling luha. Para kay Amihan, ang bawat sandali ay tila isang butil ng buhangin na dahan-dahang bumubuo ng isang matibay na kuta sa kanyang puso. Ang mahinang Amihan na umiyak sa gitna ng ulan sa Baguio ay matagal nang ibinaon ng panahon. Ngayon, sa isang maliit at payak na bayan sa paanan ng bundok, isinilang ang isang bagong babae, si Mia. Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa bintana ng kanyang munting dampa, kung saan nakasabit ang libu-libong tuyong bulaklak. Ang bango ng lavender at rosas na pinatuyo ay humahalimuyak sa hangin, hindi bilang tanda ng kamatayan, kundi bilang simbolo ng kagandahang nananatili kahit wala na ang sariwang buhay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at pangmayaman, ngayon ay may mga kalyo na at marka ng mga tinik. Ngunit ang mga kamay na ito ang nagbigay sa kanya ng bagong dangal. Mama, tingnan mo,
May malaking paru-paro sa labas. Ang masayang tinig ng isang paslit ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Lumingon si amihan at isang matamis. Ngunit may bahid ng pait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Nathaniel, ang kanyang anak na lalaki na ngayon ay 2 taong gulang na. Sa bawat sulyap niya sa bata, tila nakikita niya ang anino ni Rael, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, at ang matikas na tindig kahit bata pa. Si Nathaniel ang kanyang lakas, ang kanyang tanging dahilan kung bakit hindi siya tuluyang nilamon ng dilim ng nakaraan. Lumapit ang bata at niyakap ang binti ng ina. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni amihan ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Ang paghihirap niya sa paglalaba para sa ibang tao, ang pagtitinda ng mga kakanin sa palengke noong bagong panganak pa lamang siya. Ang lahat ng yon ay nagbunga. Ngayon, kilala na siya sa mga karatigbayan bilang isang mahusay na artisan ng tuyong bulaklak. Nathaniel, huwag kang masyadong malayo sa bahay, ha? Baka mapagod ang iyong maliliit na paa, paalala niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pumasok si Lolo Ben sa silid, bitbit ang isang tumpok ng mga sariwang pinitas na bulaklak mula sa kanilang maliit na hardin. Sa loob ng 2 taon, ang matanda ang nagsilbing ama at lolo sa kanila. Mia, may dumating na sasakyan sa ibaba ng burol. Mukhang mga taga-Maynila. Naghahanap sila ng pinakamahusay na florist para sa isang malaking selebrasyon. Kumunot ang noo ni amihan. Hindi siya sanay sa mga bisitang nagmumula sa malalayong lugar. Mas gusto niya ang tahimik na buhay rito, malayo sa mga mata ng mga taong maaaring makakilala sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang babaeng mukhang sekretarya ang kumatok sa kanilang pintuan. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mia? Nakarating po sa amin ang inyong mga obra sa isang exhibit sa La Union. Narito po ako para mag-alok ng isang kontrata. Ang sabi ng babae habang iniaabot ang isang elegante at kulay gintong sobre. Dahan-dahang binuksan ni amihan ang sobre. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Ang nakasulat sa loob ng imbitasyon ay tila isang multo na bumangon mula sa hukay upang muli siyang saktan. Ang kasalan ng taon, Rael de la Vega at Solen Montenegro, Baguio City. Tila nawalan ng hangin ang paligid ni amihan. Ang pangalang de la Vega ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Dala ang alaala ng tindi ng sakit, ng pagtataboy, at ng pagkawala ng lahat. Pagkalipas ng 2 taon, ang lalaking nakalimot sa kanya ay tuluyan na ngang magpapakasal sa babaeng sumira sa kanilang buhay. Ma'am Mia, ayos lang po ba kayo? Malaki po ang bayad na iniaalok ng mga De La Vega. Gusto nila ang inyong konsepto ng everlasting flowers para sa kanilang wedding reception, patuloy ng sekretarya. Tumingin si amihan kay Lolo Ben at sa kanyang mga mata ay nakita ang muling pag-alab ng apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay. Ang kamera na ibinigay ni Lolo Ben, ang itim na kahon na naglalaman ng katotohanan, ay nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang kama. Hinarap ni amihan ang sekretarya. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, sa halip ay naging malamig at matalim, gaya ng hangin sa hating gabi. Sabihin mo sa kanila, tinatanggap ko ang alok. Ngunit ako ang masusunod sa lahat ng disenyo at ang aking presensya ay dapat manatiling lihim hanggang sa mismong araw ng kasal. Nang makaalis ang sekretarya, niyakap ni amihan si Nathaniel ng mas mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, patungo sa mga bundok ng Baguio na muling tumatawag sa kanya. Hindi siya babalik bilang isang asawang nagmamakaawa. Babalik siya bilang isang bagyong handang maningil sa bawat utang ng nakaraan. Muling niyakap ng malamig na hamog ng bagyo ang katawan ni amihan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa ginaw. Ang lamig na nanunuot
Sa kanyang balat ay tila naging katuwang ng kanyang pusong naging kasing tigas na rin ng mga bato sa gilid ng kalsada. Habang nakatitig siya sa pamilyar na arko ng mansyon ng mga De La Vega, bumalik sa kanyang gunita ang gabing itinapon siya palabas na parang basurang walang halaga. Ngayon, bumalik siya hindi bilang asawang nagmamakaawa, kundi bilang si Mia, ang hinahangaan at misteryosong florist na magbibigay ng kulay sa tinaguriang kasalan ng taon. Suot ang isang simpleng terno na kulay abo at ang kanyang buhok na maingat na nakapusod. Ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng awtoridad at distansya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsinta, ngayon ay tila dalawang lawa na walang kailaliman. Pagpasok niya sa malawak na hardin, sinalubong siya ng ingay ng mga trabahador at ang matatalim na utos ng isang pamilyar na tinig. I said, I want the orchids to be perfectly aligned. Ayoko ng kahit anong dumi. Do you understand? This is my wedding, and everything must be flawless. Sigaw ni Solen habang nakatayo sa gitna ng gazebo. Hindi gumalaw si Amihan. Pinanood niya ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Si Solen ay mukhang hindi nagbago. Marangya, mapagmataas, at puno ng kamandag ang bawat salita. Nang mapansin ni Solen ang presensya ni Amihan, marahan itong lumapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng ritmo sa semento na tila isang babala. So you must be Mia, the everlasting queen that everyone is talking about. Puna ni Solen. Tinititigan si Amihan mula ulo hanggang paa nang may mapanghusgang tingin. Masyado ka namang mailap. But anyway, as long as you deliver what I want, we won't have any problems. Make sure the flowers look expensive, hindi yung parang pinitas lang sa tabi-tabi. Makakaasa kayo, Ma'am Solen. Ang mga bulaklak ko ay sumasalamin sa katotohanan. Hindi sila namamatay at hindi rin sila nakakalimot. Tugon ni Amihan sa isang malamig at matatag na boses. Sandaling natigilan si Solen. Tila may pamilyar na bagay sa boses ni Mia na nagpahinto sa kanyang paghinga, ngunit mabilis din siyang bumalik sa kanyang mapagmataas na disposisyon. Whatever, just do your job. Habang inaayos ni Amihan ang mga lavender at white roses sa paligid ng altar, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran, isang pamilyar na amoy ng sandalwood at mamahaling tabako ang humalo sa bango ng mga bulaklak. Ang kanyang puso, na akala niya ay patay na, ay biglang kumitig ng marahas. Ang bango ng lavender, parang may naaalala ako sa amoy na yan. Isang baritono at malalim na boses ang nagsalita. Dahan-dahang lumingon si Amihan. Doon, ilang di pa lamang ang layo, nakatayo si Rael. Mukhang mas matanda siya ng kaunti, may mga linya ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling makapangyarihan. Nakatitig si Rael sa mga bulaklak bago dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin sa mukha ni Amihan. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng paligid ay naglaho at ang tanging narinig ni Amihan ay ang marahas na pagpintig ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga sentido. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Rael, ang pagkunot ng kanyang noo, na tila ba may isang pinto sa kanyang isipan na pilit binubuksan ng kanyang nakikita. Do I know you? Tanong ni Rael. Ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi po, Sir Rael. Ako po si Mia, ang florist para sa inyong kasal. Sagot ni Amihan. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay gustong sumigaw ng katotohanan. Lumapit si Rael, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Mia, bakit parang ang bigat ng dibdib ko kapag tinitingnan kita? Biglang hinawakan ni Rael ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Isang matinding kirot ang tila sumaksak sa kanyang utak, dala ang mga malabong imahe ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng ulan, umiiyak at nagmamakaawa. Rael! Honey, what's happening? Mabilis na lumapit si Solen at humawak sa braso ni Rael
habang matalim na nakatingin kay Amihan. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi sumagot si Amihan. Pinanood niya si Solen na alalayan si Rael palayo. Ngunit bago sila tuluyang makapasok sa mansyon, lumingon si Rael. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot at pangungulila, na tila ba ang kanyang kaluluwa ay nakilala ang kanyang asawa. Kahit na ang kanyang isipan ay nananatiling bilanggo ng kasinungalingan. Naiwang mag-isa si Amihan sa hardin. Hinawakan niya ang isang rosas at ang tinik nito ay bumaon sa kanyang daliri. Isang patak ng dugo ang lumabas, kasing pula ng kanyang pagnanais para sa katarungan. Ang laro ay nagsimula na, at ang bawat talulot ng bulaklak sa kasalang ito ay magsisilbing saksi sa pagguho ng kahariang itinayo sa kasinungalingan. Mia, bakit ang hirap mong basahin? Para kang isang lihim na pilit kong inaalala, pero lalong lumalayo sa bawat hakbang ko. Ang boses ni Rael ay mahina, tila isang bulong na dinala ng hangin sa loob ng malamig na greenhouse sa mansyon. Madaling araw pa lamang at ang hamog ng bagyo ay dahan-dahang gumagapang sa mga salaming dingding. Si Amihan ay nakatayo sa tapat ng isang mahabang mesa, maingat na pinuputol ang mga tangkay ng sariwang lavender. Hindi siya tumingin sa lalaki, ngunit ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay tila may kasamang panginginig na tanging siya lamang ang nakakaalam. Trabaho lang po ang narito, Sir Rael. Wala pong lihim sa mga bulaklak, tanging ang katotohanang sila ay lilipas din. Ang malamig na tugon ni Amihan. Lumapit si Rael. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng marahang tunog sa sementong sahig. Huminto siya sa tabi ng dalaga, pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Simula nang dumating ka rito, hindi na ako makatulog ng maayos. Ang amoy ng lavender na hawak mo, ang paraan ng pagtali mo sa mga ribbon, lahat ng yon ay tila sumisigaw sa puso ko. Hinarap siya ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay matatag, ngunit may bahid ng nakatagong pait. Sir, ikakasal na kayo sa loob ng ilang araw. Dapat ay nakatuon ang inyong isipan kay Ma'am Solen. Siya ang babaeng nanatili sa tabi niyo noong mga oras na wala kayong maalala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rael. Iyon ang sabi nila, iyon ang sabi ni Mama, at iyon din ang iginiit ni Solen. Pero bakit tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko ay may kulang? Pakiramdam ko ay may isang bahagi ng kaluluwa ko na naiwan sa gitna ng kalsada noong gabing maaksidente ako. At ikaw, Mia, bakit pakiramdam ko ay ikaw ang may hawak ng susi sa bahaging iyon? Sa mga sandaling iyon, halos gusto nang isigaw ni Amihan ang lahat. Gusto niyang sabihin, ako ang asawa mo. Ako ang babaeng itinapon niyo sa gitna ng ulan habang dala ang anak mo. Pero nanatili siyang tahimik. Alam niyang kailangan niyang magtiis. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin, kundi sa tamang pagkakataon. Sir Rael, baka pagod lang po kayo, sabi ni Amihan habang pilit na kinukuha ang isang mabigat na basket ng mga rosas sa dulo ng mesa. Dahil sa bigat ng basket at sa panginginig ng kanyang mga kamay, bahagyang nawalan ng balanse si Amihan. Mabilis na kumilos si Rael upang alalayan siya. Ang mainit na palad ni Rael ay dumampi sa malamig na balat ng kamay ni Amihan. Sa pagkakataong yon, tila huminto ang pagtibok ng oras. Ang init ng balat ni Rael ay naghatid ng isang kuryenteng tila sumunog sa lahat ng harang na itinayo ni Amihan. At para kay Rael, ang haplos na yon ay hindi lamang basta paghawak. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang biglang sumabog sa loob ng isipan ni Rael. Nakakita siya ng mga imahe, mabilis, malabo, ngunit sadyang makapangyarihan. Isang simbahan na puno ng mga puting bulaklak. Ang tunog ng kampana na masaya at puno ng pag-asa, at ang isang babaeng nakasuot ng belo, humahalik sa kanyang pisngi habang bumubulong ng, "Hinding-hindi kita iiwan, Rael." Ang amoy ng lavender sa kasal na yon ay eksaktong kapareho ng amoy ni Mia ngayon. Ah!
Isang malakas na hiyaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni Rael. Bigla niyang binitawan ng basket at napahawak sa kanyang sentido. Ang kanyang muka ay namutla at ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng presyur na nararamdaman niya sa kanyang utak. Sir Rael, anong nangyayari? Ang sigaw ni Amihan. Ang kanyang profesionalismo ay biglang naglaho at napalitan ng tunay na pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Rael. Pilit itong inaalalayan. Ang kasal. Sino ka ba talaga? Bakit nakikita kita sa mga alaala ko? Ang huling bulong ni Rael bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Bumagsak ang katawan ni Rael sa sahig. Ang kanyang ulo ay muntik nang tumama sa gilid ng mesa. Mabilis siyang nasalo ni Amihan. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng greenhouse, ang tanging narinig ay ang mabilis na paghinga ni Amihan at ang mahinang ungol ng sakit ni Rael sa kanyang bisig. Rael, gumising ka. Pakiusap, gumising ka. Bulong ni Amihan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng lalaki. Ngunit bago pa man makakilos si Amihan para humingi ng tulong, narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto ng greenhouse. Nakatayo roon si Solen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at selos. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagising mula sa ilalim ng lupa nang makita ang kanyang mapapangasawa sa bisig ng babaeng labis niyang kinamumuhian. Anong ginagawa mo sa kanya, Mia? Lumayo ka sa kanya. Ang sigaw ni Solen na umalingaw sa buong paligid, tila isang babala na ang bagyo ay tuluyan na ngang dumating. Bitawan mo ang asawa ko. Isang hamak na florist ka lang, anong karapatan mong hawakan siya ng ganyan? Ang sigaw ni Solen ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng greenhouse. Mabilis niyang tinakbo ang distansya at marahas na hinila si Rael mula sa mga bisig ni Amihan. Dahil sa biglaang pagkilos, muntik nang mawalan ng balanse si Amihan, ngunit mas pinili niyang manatiling nakatayo ng matuwid. Kahit na ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa tindi ng kaba at sakit. Mia, anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya nawalan ng malay? Nilason mo ba siya ng mga kung ano-anong amoy ng bulaklak mo? Ang sunod-sunod na paratang ni Solen habang pilit na ginigising si Rael. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari, isang pag-aalalang balat kayo lamang upang pagtakpan ang kanyang takot na baka bumabalik na ang alaala ng lalaki. Kasunod nito ay ang marahas na pagpasok ni Doña Esmeralda sa silid. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila mga martilyong nagbabadya ng parusa. Anong kaguluhan ito? Solen, bakit nakahiga si Rael? Ma, tingnan niyo po ang babaeng ito. Inabutan ko siyang nakayakap kay Rael. At ngayon ay walang malay ang anak niyo. I told you, Ma, may kakaiba sa florist na ito simula pa nung una. Ang sumbong ni Solen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na may halong pandaraya. Lumapit si Doña Esmeralda kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tinititigan ng dalaga ng may matinding puot at pagkamuhi na hindi nagbago sa loob ng 2 taon. Isang hamak na tindera ng bulaklak. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga pasimpleng paglapit mo sa anak ko? You are just a servant here, Mia. Don't you ever forget your place. Isang malakas na sampal ang biglang dumapo sa pisngi ni Amihan. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw sa buong greenhouse. Na tila ba naging hudyat ng muling pagbabalik ng lahat ng pang-aalipustang naranasan niya noon. Nanatiling nakayuko si Amihan. Ang kanyang pisngi ay nag-aapoy sa sakit. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang hindi siya makalaban dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang lihim para kay Nathaniel. Lumayas ka sa paningin ko bago ko patawagin ang mga pulis para ipakulong ka sa panggugulo sa anak ko, ang bulyaw ni Doña Esmeralda. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang nagkamalay si Rael.
Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namimilipit pa rin sa kirot ng mga alaalang pilit sumusulpot. Nang makita niya si Solen at ang kanyang ina na nakapaligid sa kanya, tila bumalik ang takot at kalituhan sa kanyang mga mata. Honey, are you okay? Pinakaba mo ako ng sobra. Pinagtangkaan ka ba ng babaeng ito? Ang malambing ngunit mapanlinlang na tanong ni Solen kay Rael. Tumingin si Rael kay amihan sa babaeng may bakas ng pulang sampal sa pisngi at may mga matang puno ng luhang pilit hindi inilalabas. Gusto sanang magsalita ni Rael. Gusto niyang sabihing hindi siya sinaktan ni Mia. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Solen ay tila isang lason na dahan-dahang lumalumpo sa kanyang sariling pag-iisip. Siya ang florist, di ba? Ang mahinang tanong ni Rael, ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Oo, Rael. At alam mo ba, ang babaeng ito ay matagal na kaming binabantaan. Sabi niya ay sisirain niya ang kasal natin dahil gusto niya ang pera mo. She's obsessed with you, Rael. Mag-ingat ka sa kanya dahil hindi mo alam kung anong dumi ang kaya niyang gawin. Ang dagdag na pagsisinungaling ni Solen habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni amihan, isang tinging nagsasabing, talo ka na. Hindi na nakapagsalita si amihan. Marahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng greenhouse. Sa bawat hakbang ni amihan, ramdam niya ang mabigat na tingin ni Rael sa kanyang likuran. Isang tinging puno ng pagtataka at pagdududa. Ang maaningning na kasal na matagal niyang pinaghahandaan ay tila unti-unting nagiging entablado ng isang masakit na pagtatapos sa kanyang mga pangarap. Paglabas niya, dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan. Napansin niya ang isang lavender na natapakan at nadurog sa gitna ng kaguluhan. Pinulot niya ito at hinawakan ng mahigpit hanggang sa maramdaman niyang bumabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sa sandaling iyon, ang munting bulaklak ay parang sumasalamin sa kanyang puso. Nasaktan, ngunit pilit pa ring kumakapit. Durog man ako ngayon, ngunit sisiguraduhin kong sa araw ng kasal niyo, ang bawat kasinungalingan niyo ang siyang lalamunin ng apoy na sinimulan niyo. Ngunit sa dilim ng gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Solen. Nahanap ko na ang bata. Kamukhang kamukha siya ni Rael. Ano ang gagawin ko? Ang bawat pintig sa namamagang pisngi ni amihan ay tila isang paalala ng kanyang mababang kalagayan sa mata ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya. Nakatayo siya sa gilid ng isang madilim na kalsada sa Baguio, malayo sa mga ilaw ng mansyon, habang ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Ang hapdi ng sampal ni Doña Esmeralda ay hindi hihigit sa hapdi ng katotohanang hanggang ngayon. Siya pa rin ang lumalabas na masama sa paningin ni Rael. Sa gitna ng katahimikan, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit. Si Attorney Enzo, ang bunsong kapatid ni Rael. Hindi gaya ng kanyang ina at ni Solen, si Enzo ay laging may matatalas na mata na tila nakakakita sa likod ng bawat maskara. Mia, o mas tamang tawagin kitang ate amihan? Ang mahinang boses ni Enzo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napalingon si amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Enzo, paano mo nalaman? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado habang lumalapit siya sa dalaga. Hindi ako bulag, ate. Noong aksidente, hindi ako naniwala sa mga kwento ni Solen. Masyadong malinis, masyadong perpekto ang bawat ebidensya laban sa'yo. At noong nakita kita sa greenhouse kanina, ang paraan ng pagtingin mo kay kuya, iyon ang tingin ng isang babaeng namatayan ng kaluluwa, hindi ng isang oportunista. Hindi na napigilan ni amihan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Sa loob ng 2 taon, ito ang unang pagkakataon na may kumilala sa kanyang tunay na pagkatao sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Enzo, wala akong ginawang masama.
Minahal ko ang kapatid mo ng higit pa sa sarili ko. Alam ko, ate. Kaya nga ako narito. May nadiskubre ako sa kumpanya. Sabi ni Enzo habang binubuksan ang isang makapal na folder. Habang si kuya ay abala sa kanyang pagpapagaling at sa paghahanda sa kasal, si Solen ay unti-unti nang nilalimas ang pondo ng Dela Vega Group. May mga dummy accounts siya sa ibang bansa, kung saan niya inililipat ang mga milyon-milyong pisong pautang na ipinapangalan niya kay Kuya Rael. Nanginig ang mga kamay ni Amihan habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang kasakiman ni Solen ay wala talagang hangganan. Hindi lamang niya ninakaw ang asawa ni Amihan, kundi sisirain din niya ang kinabukasan ng buong pamilya para sa sarili niyang kapakanan. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit kita hinanap. Patuloy ni Enzo, ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng puot. Inilabas niya ang isang luma at tila itinagong dokumento mula sa ospital kung saan dinala si Rael 2 taon na ang nakalilipas. Nahanap ko ang orihinal na medical report ni Kuya. Ang report na nagsasabing hindi aksidente ang pagkawala ng kanyang alaala, kundi may mga gamot na ibinigay sa kanya habang nasa coma siya upang lalong maging malala ang kanyang retrograde amnesia. Anong ibig mong sabihin, Enzo? Halos pabulong na tanong ni Amihan. Sinuhulan ni Solen ang mga doktor. Siniguro niya na ang mga huling 5 taon ng alaala ni Kuya, ang 5 taon na kasama kanya, ay mabubura o magiging malabo sa tulong ng mga kemikal. At ang mas masakit, ate? Narito ang katibayan na si Solen ang nag-utos na pekein ang testimonya ng mga saksi sa aksidente upang ikaw ang lumabas na may sala. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Amihan. Hindi lang pala tadhana ang naglayo sa kanila ni Rael. Ito ay isang planadong krimen, isang maruming laro na binuo ni Solen upang makuha ang lahat. Bakit mo ito ginagawa, Enzo? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Amihan habang pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Dahil mahal ko ang kapatid ko at alam kong hindi siya magiging masaya sa piling ng isang demonyo. At dahil alam ko na may isang bata sa probinsya na kamukhang-kamukha ni Kuya Rael, nakita ko ang mga litrato sa gamit ni Lolo Ben bago siya umalis ng mansyon noon. Tumigil ang mundo ni Amihan. Ang kanyang lihim, ang kanyang anak na si Nathaniel, ay alam na ni Enzo. Ngunit bago pa siya makasagot, nakatanggap ng mensahe si Enzo sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ate, kailangang kumilos na tayo. May masamang balita. Pinapaimbestigahan na ni Solen ang kinaroroonan ni Nathaniel. Nalaman niya na buhay ang bata at balak niyang gamitin ito upang tuluyan kang patahimikin o paalisin sa Baguio bago ang kasal. Ang takot na nadama ni Amihan ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na tapang. Hinding-hindi niya mahahawakan ng anak ko. Kung kailangang sunugin ko ang buong Baguio para lang maprotektahan si Nathaniel, gagawin ko. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Hawak na natin ang batas at malapit na nating makuha ang katotohanan. Pero kailangan nating mag-ingat dahil si Solen ay parang sugatang hayop na handang pumatay kapag nako-corner. Habang pabalik si Amihan sa kanyang tinutuluyan, ang tunog ng bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na ang oras ay nauubos na. Ang kasal ay bukas na ng gabi at ang bao ay tuluyan na ngang hihagupit sa Baguio. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa yero ay tila isang malungkot na awitin na sumasabay sa mabigat na katahimikan sa loob ng bodega ng mga bulaklak. Sa labas, ang bagyong humahagupit sa Baguio ay nagdulot ng malakas na hangin na kusaring nagpasara sa malaking pinto. Kaya naiwan silang dalawa sa loob, si Amihan at si Rael. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang maliit na bumbilya na pasulput-sulpot ang liwanag, tila nakikiramay sa magulong isipan ng 2 taong naroroon. Amoy lavender, tuyong damo, at malamig na lupa ang paligid.
Nakatayo si amihan sa tabi ng mga basket ng bulaklak. Pilit na iniiba ang kanyang paningin upang hindi magtagpo ang kanilang mga mata. Mia, bakit ka pa rin nananatili rito? Ang basag na tinig ni Rael ang bumasag sa katahimikan. Pagkatapos ng ginawa ni Mama, pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Solen, bakit hindi ka pa rin umaalis? Dahan-dahang lumingon si amihan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na kumikinang sa dilim dahil sa nagbabadyang luha. Dahil kailangan kong tapusin ang trabaho ko, Sir Rael, ang mga bulaklak na ito, sila ang saksi sa mga pangakong hindi natupad. Gusto ko silang makita sa inyong kasal bago sila tuluyang malanta. Lumapit si Rael, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Huminto siya sa tapat ng dalaga, sapat na malapit, upang maramdaman ni amihan ang init ng kanyang hininga sa gitna ng ginaw. Hindi ako naniniwala sa kanila. Sa bawat gabi na ipinipikit ko ang aking mga mata, hindi mukha ni Solen ang nakikita ko. Isang babaeng nakatayo sa ilalim ng ulan. Isang babaeng may amoy na katulad ng sayo. Naramdaman ni amihan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Upang itago ito, kinuha niya ang isang pirasong lavender at dahan-dahang inayos ang mga talulot nito. Ngunit hindi nakatakas ang panginginig na iyon sa mapanuring mata ni Rael. Hinawakan ni Rael ang kanyang kamay. Isang haplos na banayad, mainit, at puno ng isang uri ng pagmamahal na tila hindi nabura ng kahit anong aksidente. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa sandaling iyon. Ang lamig ng paligid ay naglaho, napalitan ng isang kakaibang init na nagmumula sa kanilang magkadikit na palad. Tumingin si Rael sa mga mata ni amihan at sa pagkakataong yon, wala nang Mia o Sir Rael. Tinarunan lamang ang dalawang kaluluwang pilit na nagtatagpo sa gitna ng isang madilim na labirinto. Sino ka ba talaga? Bulong ni Rael. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Bakit tuwing malapit ako sa'yo, pakiramdam ko ay hindi na ako nawawala? Bakit ang bawat haplos mo ay tila isang gamot sa sugat na hindi ko alam kung saan nanggaling? Hindi nakapagsalita si amihan. Ang kanyang puso ay sumisigaw, nagmamakaawang sabihin ang lahat. Ngunit ang takot para sa kanyang anak ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit bago pa siya makalayo, hinila siya ni Rael sa isang yakap na mahigpit. Tila ba natatakot ang lalaki na kapag binitawan niya ito, ay muli siyang lalamunin ng kadiliman. Ipinatong ni Rael ang kanyang ulo sa balikat ni amihan. Humihinga ng malalim sa kanyang leeg. Mia, please, tulungan mo akong makaalala. Dahil ang kasal na magaganap bukas, pakiramdam ko ay isang bitag na papatay sa akin. Naramdaman ni amihan ang pagbagsak ng isang mainit na luha mula sa mata ni Rael patungo sa kanyang balikat. Doon, sa gitna ng amoy ng lavender at tunog ng ulan, naramdaman niya ang hirap at dusa ng lalaking mahal niya. Kahit na ito ang lalaking nagtaboy sa kanya noon, hindi niya magawang magtanim ng puot habang nararamdaman ang panginginig ng katawan nito sa kanyang bisig. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Isang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan ni Solen ay tila naglaho. At ang tanging nanatili ay ang dalisay na koneksyon ng dalawang pusong iisa ang tinitibok. Dahan-dahang kumalas si amihan sa yakap, hinawakan ang magkabilang pisngi ni Rael at tinitigan ito ng may lalim na hihigit pa sa anumang salita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng kidlat sa labas ay tila naging hudyat ng realidad. Tumitig si Rael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at matinding pagnanasa na malaman ang katotohanan. Mia, bakit parang kilalang-kilala ka ng puso ko? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa bodega. Naging isang nakakabinging echo na tila ba humihingi ng isang sagot na maaaring makasira o makabuo sa kanilang dalawa sa huling pagkakataon. Kung gusto mong makitang muli ang iyong anak na humihinga, umalis ka sa Baguio
bago sumikat ang araw at huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kailanman. Ang mensaheng iyon sa screen ng kanyang telepono ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpalamig sa bawat hibla ng himaymay ni Amihan. Kasunod niyon ay ang isang larawan, ang kanyang anak na si Nathaniel, nakaupo sa isang silya sa loob ng isang madilim na silid. May hawak na piraso ng tinapay at tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang suot nitong asul na t-shirt na siya mismo ang naglaban noong isang araw ay may mantsa na ng dumi at ang mga mata ng bata ay bakas ang takot sa gitna ng hindi pamilyar na paligid. Nabitawan ni Amihan ang hawak niyang gunting para sa mga bulaklak. Lumikha ito ng isang matiling na tunog nang tumama sa semento, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pagpintig ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga sentido, tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Ang bango ng mga rosas at lavender sa loob ng bodega ay biglang naglaho, napalitan ng malansang amoy ng takot na tila kumakapit sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga daliri hanggang sa dulo ng kanyang mga kuko at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang baga. Ang munting Nathaniel, ang kanyang buhay, ang kanyang kaisa-isang dahilan kung bakit niya piniling bumangon mula sa abo ng nakaraan. Ngayon, ang batang iyon na walang malay sa kasalanan ng mundo ay naging biktima ng isang halimaw na walang budhi. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kamay ni Amihan nang sagutin niya ito, at ang boses na lumabas sa kabilang linya ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. I hope you like the picture, Amihan? Or should I call you Mia? Napakagandang bata, kamukhang kamukha ng ama. Sayang naman kung sa murang edad ay mawawalan siya ng kinabukasan dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang ina. Ang mapanuyang tawa ni Solen ay umalingaw-ngaw, puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. Nasaan ang anak ko, Solen? Hayop ka. Wala siyang kinalaman dito. Kunin mo na ang lahat. Kunin mo na si Rael. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Iyang hiyaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo na hinaluan ng matinding puot. Oh, don't be so dramatic, dear. I'm just doing what's best for everyone. I'm protecting my future and you are a threat that needs to be removed. Isang hakbang mo lang sa simbahan bukas, isang salita mo lang kay Rael, at sisiguraduhin kong ang huling pagkakataon na makikita mo si Nathaniel ay sa loob ng isang kabaong. Ang banta ni Solen ay malamig at puno ng pinalidad. Pagkatapos ng tawag, napaluhod si Amihan sa gitna ng mga basket ng bulaklak. Ang mga puting rosas na inihanda niya para sa kasal ay tila naging mga bulaklak para sa isang burol. Napahagulgol siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, tila pilit na pinipigilan ng kanyang puso na tuluyang madurog. Naalala niya ang maliliit na kamay ni Nathaniel na humahawak sa kanyang pisngi tuwing umaga. Naalala niya ang amoy ng gatas sa leeg ng bata at ang masayang tawa nito habang hinahabol ang mga paru-paro sa burol. Ang bawat alaala ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Mama, Nathaniel, patawarin mo si Mama. Ang tanging bulong niya sa gitna ng kadiliman ng bodega. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Attorney Enzo. Nakita niya ang kalagayan ni Amihan at agad siyang lumapit upang alalayan ang dalaga. Nang ipakita ni Amihan ang larawan at ang mensahe, ang mukha ni Enzo ay nagtagis ang bagang. Hindi natin hahayaang mangyari ito, ate. Alam ko kung saan nanggaling ang signal ng mensaheng iyan. May mga tao na akong kumikilos para hanapin ang kinaroroonan ng bata. Ang pangako ni Enzo habang mahigpit na hinahawakan ang balikat ni Amihan. Pero ang kasal, Enzo, papatayin niya ang anak ko
kapag nalaman niyang naroon ako. Ang nanginginig na, sabi ni Amihan. Tinitigan siya ni Enzo ng may kakaibang determinasyon. Iyon ang akala niya. Gagamitin natin ang pagmamayabang niya laban sa kanya. Bukas, sa harap ng lahat, huhubaran natin siya ng kanyang maskara. At habang nangyayari iyon, sisiguraduhin kong ligtas na si Nathaniel. Tumayo si Amihan. Dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay uent-unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng tapang. Ang tapang ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Ang kanyang anyo ay hindi na si Mia na florist, kundi si Amihan, ang bagyong handang manalanta sa lahat ng humaharang sa kanyang landas. Bukas, sa harap ng altar, doon magtatapos ang lahat ng kasamaan niya. Ang huling sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Ngunit sa di kalayuan, habang nag-aayos ng kanyang wedding gown, nakatingin si Solen sa salamin nang may mapanuring na ngiti. May isa pa siyang lihim na baraha na hindi pa inilalabas. Isang bagay na maaring tuluyang sumira kay Rael kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Itigil ang kasal dahil ang babaeng nasa harap ng altar ay hindi ang iyong tagapagligtas, kundi ang demonyong pumatay sa ating nakaraan. Ang sigaw na yon ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral ng Baguio. Tila isang kulog na nagpatahimik sa marangyang tugtog ng organo. Ang bawat panauhin ay napasinghap at ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan ng simbahan. Doon, nakatayo si Amihan, hindi na bilang ang florist na si Mia, kundi bilang ang tunay na asawa ni Rael. Suot niya ang isang itim na damit na tila nagpapahiwatig ng pagluluksa sa mga taong ninakaw sa kanya. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng malamig na hangin na pumapasok mula sa bukana ng pinto. Sa harap ng altar, si Solen ay naging kasing puti ng kanyang wedding gown. Ang kanyang mga kamay na may hawak na buke ng mga puting rosas ay nanginginig ng marahas at ang bawat talulot ng bulaklak ay dahan-dahang nalalaglag sa sahig, tila mga patak ng luha ng pagsisisi na huli na para ilabas. Security! Ilabas ang baliw na babaeng iyan. Nanggugulo siya sa sagradong seremonya. Ang sigaw ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay pununo ng takot na pilit itinatago sa ilalim ng galit. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, humakbang si Attorney Enzo patungo sa malaking screen na inihanda para sa video ng love story ni Rael at Solen. Huwag kayong kikilos. Bilang abogado ng pamilyang ito, iniuutos ko na panoorin niyo ang tunay na kwento. Sa isang iglap, ang screen ay hindi nagpakita ng mga romantikong litrato. Sa halip, lumitaw ang malabo ngunit malinaw na video mula sa dashcam ng sasakyan ni Rael. 2 taon na ang nakalilipas. Ang bawat tunog ng paghinga at ang bawat salitang binitawan ni Solen bago ang banggaan ay narinig ng lahat. Hindi ka mapupunta sa kanya, Rael. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyong dalawa. Ang boses ni Solen sa video ay tila isang hatol mula sa langit. Nakita sa video ang kamay niyang pilit na kinakabig ang manibela patungo sa bangin, bago ang malakas na tunog ng pagbagsak at pagdurog ng bakal na tumapos sa katahimikan ng gabi. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa simbahan. Si Rael ay napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa tindi ng sakit. Ang bawat imahe sa screen ay tila mga martilyong nagwawasak sa pader ng kanyang amnesia. Nakita niya ang sarili niyang duguang nakahiga at ang mukha ni Amihan na sumisigaw ng kanyang pangalan habang pilit siyang inililigtas mula sa nagbabagang sasakyan. Aamihan, ang mahinang bulong ni Rael, ang kanyang tinig ay puno ng panginginig. Tila isang batang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Rael, honey, don't believe them. Gawa-gawa lang yan. Peke ang bidyong yan. Ang desperadong sigaw ni Solen habang hinahawakan ang braso ni Rael. Mahal kita, Rael.
Ako ang nag-alaga sa iyo. Bitawan mo ako. Marahas na binawi ni Rael ang kanyang braso. Tiningnan niya si Solen ng may matinding puot at pandidiri. Naalala ko na, ang bawat gamot na ibinibigay mo sa akin para manatili akong tuliro. Ang bawat kasinungalingan mo tungkol sa asawa ko. Naalala ko na ang lahat. Solen, lumingon si Rael kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at mga luhang hindi na mapigilan. Amihan, patawarin mo ako. Mahal ko, patawarin mo ako. Ngunit hindi lumapit si Amihan. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng katarungan. Hindi sapat ang tawad mo ngayon, Rael. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, ang anak natin ay nasa kamay pa rin ng babaeng ito. Solen, nasaan si Nathaniel? Ang bawat panauhin ay muling napasinghap. Ang krimen ni Solen ay hindi lamang pala pagtatangka sa buhay, kundi kidnapping din ng isang batang walang malay. Sa labas ng simbahan, narinig ang malakas at sunod-sunod na yabag ng mga paa ng mga pulis na papasok sa katedral. Tapos na ang laro mo, Solen, ang sabi ni Enzo, habang iniaabot sa mga pulis ang mga dokumento ng DNA test at ang mga ebidensya ng kanyang paglustay sa kumpanya. Nang makita ni Solen ang mga pulis, ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ang kanyang pagiging maamo ay napalitan ng isang baliw na tawa na umalingaw-ngaw sa sagradong silid. Kung hindi ko makukuha ang lahat, walang makakakuha nito. Amihan, hindi mo na makikitang muli ang anak mo. Mamamatay siyang kasama ko. Mabilis na tumakbo si Solen patungo sa gilid ng altar, kung saan may isang maliit na pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, isang mensahe ang natanggap ni Enzo sa kanyang radyo. Ang tunog ng static ay mabilis na napalitan ng isang masayang balita. Sir, ligtas na po ang bata. Nahanap namin siya sa isang abandonadong bodega sa Itugon. Lolo Ben is with him now. He's safe. Nang marinig iyon, tila nawalan ng lakas si Solen. Napaluhod siya sa gitna ng altar. Ang kanyang puting belo ay natapakan at nadumihan. Tila ang kanyang sariling dangal na tuluyan nang nawala. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at nilagyan siya ng posas. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang mga kamay ay naging huling musika ng kanyang kasakiman. Nilapitan ni Rael si Amihan. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Amihan, hayaan mong bumawi ako. Hayaan mong maging ama ako kay Nathaniel. Pakiusap, huwag mo akong iwan muli. Tumingin si Amihan sa mga mata ni Rael. Nakita niya ang tunay na lalaking minahal niya, ang lalaking nawala sa loob ng 2 taon. Ngunit sa kanyang puso, may isang malaking sugat pa rin kailangang hilumin. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay at tumingin sa labas, kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa makapal na ulap ng bagyo. Ligtas na ang anak ko, Rael. Iyon lang ang mahalaga sa akin ngayon. Ang tiwala. Hindi yan parang alaala na pwedeng bumalik sa isang iglap lang. Ang malamig na sabi ni Amihan bago siya tumalikod at naglakad palabas ng simbahan. Iniwan ang lahat sa likuran niya. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa labas. Isang boses na nagpatigil sa kanyang mundo nang hihigit pa sa kahit anong katotohanan. Mama, Mama. Ang katahimikan sa loob ng selda ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Solen. Wala na ang marangyang seda, wala na ang bango ng mamahaling pabango, at wala na ang kapangyarihang ginamit niya upang manipulahohin ang buhay ng ibang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kalawanging gripo na tila bawat patak ay nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang itinanim niya. Sa kabilang dako ng Baguio, sa loob ng isang abandonadong bahagi ng mansyon, mag-isang nakaupo si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga alahas ay naisangla na upang bayaran ang mga utang na iniwan ni Solen, at ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay hindi naman lang siya matitigan.
Ang dating reyna ng mga De La Vega ay isa na ngayong anino ng nakaraan. Nakakulong sa isang bahay na puno ng mga multo ng kanyang sariling kasamaan. Ngunit malayo sa ingay ng lungsod, sa dulo ng isang burol kung saan ang mga bulaklak ng lavender ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Isang bagong umaga, ang dahan-dahang sumisikat. Nakatayo si Amihan sa gitna ng kanyang bagong hardin. Ang bawat talulot ng bulaklak ay basa pa ng hamog. Kumikinang sa ilalim ng unang sikat ng araw. Marahan niyang hinaplos ang isang rosas at sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa mga tinik. Ang kanyang puso, na dati ay durog at puno ng galit, ay dahan-dahan nang nakakahanap ng kapayapaan sa gitna ng katahimikan. Mama, tingnan mo, ang laki na ng itinanim nating sunflower. Ang masayang sigaw ni Nathaniel habang tumatakbo patungo sa kanya. Lumingon si Amihan at niyakap ang kanyang anak. Sa bawat tawa ng bata, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang mga sugat. Ngunit ang kanyang nangiti ay natigilan nang makita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatayo sa may bakod. Si Rael. 1 taon na ang nakalipas simula noong gabi sa katedral at sa bawat araw ng taong iyon, hindi pumalya ang lalaki sa pagpapadala ng mga liham at pagbisita sa malayo. Hindi siya namilit, hindi siya nanggulo. Nanatili lamang siyang isang anino sa paligid, naghihintay ng tamang oras upang muling humingi ng pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Rael. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga buto ng bulaklak at isang maliit na laruang sasakyan para kay Nathaniel. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging mapagmataas. Naroon lamang ang isang lalaking handang magpakumbaba para sa kanyang pamilya. Amihan, hindi ko hinihiling na ibalik natin ang lahat sa dati sa loob ng isang araw. Ang mahinang boses ni Rael ay dinala ng hangin. Gusto ko lang hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niyo, kahit bilang tagadilig lang ng mga bulaklak mo. Kahit bilang tagapagtanggol niyo sa malayo. Tumingin si Amihan kay Nathaniel na masayang naglalaro sa tabi ni Lolo Ben. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Rael. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Isang katapatang hindi na kayang burahin ng kahit anong amnesia o kasinungalingan. Ang tiwala, Rael, ay parang isang bulaklak. Marahang sabi ni Amihan habang lumalapit sa asawa. Kapag nalanta ito, dahil sa bagyo, hindi ito agad bumabalik sa ganda nito kinabukasan. Kailangan itong alagaan, diligan ng pasensya, at bantayan mula sa lamig. Isang luha ng pag-asa ang pumatak mula sa mata ni Rael. Inabot niya ang kamay ni Amihan, at sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ng dalaga. Handa akong maghintay, Amihan, kahit gaano katagal. Kahit abutin tayo ng habambuhay para muling mapatunayan ang pag-ibig ko sa iyo. Dahan-dahang isinandal ni Amihan ang kanyang ulo sa balikat ni Rael habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng Baguio. Ang hangin ay humihip ng malakas, tila binubura ang huling bahagi ng pait ng nakaraan. Ang katarungan ay nakamit na, at ang bawat pusong nasugatan ay nakatagpo na ng kani-kaniyang landas. Sa huli, ang katotohanan ay hindi lamang nagpapalaya sa atin, kundi nagbibigay din ito ng puwang para sa isang bagong simula. Ang everlasting love na pangarap ni Amihan ay hindi pala isang perpektong kwento, kundi isang kwento ng muling pagbangon, pagpapatawad at pagpili na magmahal muli sa kabila ng lahat ng sakit. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang kislap ng mga bituin ay nagsilbing saksi sa isang pamilyang muling nabuo, hindi dahil sa nakalimutan nila ang nakaraan, kundi dahil mas pinili nilang yakapin ang hinaharap ng magkakasama. Ang bawat umaga sa itaas ng burol sa Baguio ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay puno ng mantsa ng luha at tinta ng pait. Sa paglipas ng panahon, ang hamog na dati ay nagdadala ng ginaw sa puso ni Amihan,
ay naging isang banayad na haplos na lamang, nagpapaalala sa kanya na ang bawat bagyo ay may hangganan. Nakatayo si Amihan sa beranda ng kanilang munting bahay, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng pine trees at sariwang lupa ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na rosas sa kanyang paligid. Pinanood niya ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa mga talulot ng bulaklak, tila ba binibigyan ang mga ito ng buhay at liwanag pagkatapos ng isang mahabang gabi. Sa di kalayuan, narinig niya ang masayang tawanan ni Rael at Nathaniel. Ang dalawa ay abala sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Nakita ni Amihan kung paano maingat na ginagabayan ni Rael ang maliliit na kamay ng kanilang anak sa paghawak ng hose, habang ang bata ay tila tuwang-tuwa sa bawat talsik ng tubig na tumatama sa kanyang balat. Napangiti si Amihan. Ang tanong na dati ay nagpapagulo sa kanyang isipan, kung kaya ba niyang magpatawad, ay unti-unti nang nasasagot ng bawat sandaling nakikita niyang nagsisikap si Rael. Ang pagpapatawad ay hindi pala isang mabilis na desisyon, kundi isang mahabang paglalakbay. Hindi ito nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi pinili niyang huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang kinabukasan. Amihan, tignan mo si Nathaniel, sabi niya. Gusto raw niyang maging kasing galing mong mag-alaga ng bulaklak, ang sabi ni Rael habang lumalapit sa beranda. Ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman nakita ni Amihan noong sila ay nasa mansyon pa. Mama, look, the flowers are happy, ang sigaw ni Nathaniel habang ipinapakita ang isang maliit na dilaw na bulaklak na pinitas niya. Lumapit si Rael kay Amihan at marahan itong hinawakan ng kanyang balikat. Nahanap ko na ang kapayapaan ko rito, Amihan. Malayo sa ingay ng kumpanya, malayo sa mga taong plastik. Dito, kasama kayo. Dito ko naramdaman na buo na ulit ako. Tumingin si Amihan sa kanyang asawa. Ang bawat linya ng pagod sa mukha ni Rael ay tila mga marka ng kanyang pagsisisi at pagbabago. Ang mahalaga, Rael, ay natuto tayo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko o sa pangalan, kundi sa katapatan ng pusong handang tumanggap ng pagkakamali. Inakay ni Rael si Amihan at si Nathaniel patungo sa ilalim ng isang malaking puno ng pino. Doon, nakaupo si Lolo Ben, payapang nagmamasid sa pamilyang siya mismo ang tumulong na muling mabuo. Ang katahimikan ng paligid ay hindi nakakabingi. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa puntong ito, alam na ni Amihan ang sagot. Ang kanyang puso ay payapa na. Ang puot kay Solen at sa kanyang biyenan ay naglaho na, napalitan ng isang malalim na pangunawa na ang bawat kasamaan ay may sariling kaparusahan at ang bawat kabutihan ay may sariling gantimpala. Natutunan niya na ang pag-ibig ay parang mga everlasting flowers ng Baguio. Maari itong matuyo, maari itong dumaan sa matinding init at lamig, ngunit hindi ito mawawalan ng ganda. Mananatili itong matatag hanggat may isang taong handang mag-alaga at maniwala sa halaga nito. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang perpektong kasal sa simbahan, kundi sa isang simpleng buhay sa gitna ng mga bundok. Isang buhay na binuo mula sa mga piraso ng pagkawasak, ngunit ngayon ay mas matibay pa sa kahit anong pader ng mansyon. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, niyakap ni Rael si Amihan at Nathaniel. Ang kanilang mga anino ay naging isa sa damuhan, isang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan na hindi na kailanman muling mababasag ng kahit anong bagyo ng nakaraan. Ang bawat tibok ng puso ni Amihan ay tila isang bulong ng pasasalamat. Salamat sa sakit, dahil itinuro nito ang halaga ng lakas. Salamat sa dilim, dahil itinuro nito ang tunay na ganda ng liwanag. At salamat sa pag-ibig, dahil ito ang tanging dahilan kung bakit ang hangin ng Baguio
ay mananatiling mabango at puno ng pag-asa habang buhay. At dito na nga nagtatapos ang paglalakbay ni na Amihan at Rael sa ilalim ng langit ng Baguio na muling naging payapa at puno ng liwanag. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Amihan, lalo na noong mga sandaling siya ay itinapon sa gitna ng ulan at nawalan ng lahat, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking sariling dibdib. Ang mga eksenang yun ng kawalang katarungan ang pinakamahirap isulat dahil alam nating lahat na sa totoong buhay, marami sa atin ang dumaan o dumadaan sa ganoong uri ng pagsubok. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang katang-isip na nobela. Ito ay hango sa mga totoong damdamin at karanasan ng mga taong piniling huwag sumuko sa kabila ng tindi ng bagyong dumaan sa kanilang buhay. Ang pag-ibig, tulad ng isang munting butil ng binhi, ay kailangang dumaan sa dilim at lamig ng lupa bago ito muling sumibol at maging isang matatag na bulaklak na hindi kailanman malalanta. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe ng pag-asa na kahit gaano man kadilim ang gabi, laging may sikat ng araw na naghihintay sa paanan ng bundok. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng lakas na maaring taglayin ng isang tao upang tuluyang mapalaya ang sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin, sa inyong palagay, sapat na ba ang ginawang pagsisisi ni Rael para muling makuha ang buong tiwala ni Amihan? O sa tingin niyo ba ay mas naging mabuti kung pinili na lamang ni Amihan na magsimulang muli ng mag-isa? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ng ating bida, kaya mo rin bang patawarin ang taong naging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting apoy ng inspirasyon sa inyong mga puso. Kung naantig ang inyong damdamin sa paglalakbay na ito, lubos ko pong ipagpapasalamat kung inyong iiwan ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Manatili tayong matatag at puno ng pagmamahal. Paalam po sa inyong lahat.